Kumusta? Ngayon pag-usapan natin yung isang medyo mabigat na topic base sa mga pinadala mo. Tungkol to sa type 2 diabetes pero ang focus sa mga kabataan. Oo nga eh. Medyo nakaka-alarma yung trend. Tama. So gamit natin itong report mula sa Hindustan Times at iba pang notes mo, himayin natin to para sa inyo. Ano ba talaga yung nangyayari? Sige, sige. Okay, umpisahan natin dito. Dati, di ba pag sinabing type 2 diabetes, iniisip natin, sakit yan ng mga, alam mo na, medyo may edad na. Adult onset, ika nga. Oh, yun. Pero ngayon, parang iba na yung kwento. Base dito sa sources mo, parang dumarami talaga yung mga teenager, pati yung mga nasa early 20s pa lang, na nadidiagnose. Nakakagulat, no? Sobra. May quote pa nga dito galing ay Dr. Sashidhar Reddy Gupta, isang diabetologist. Sabi niya, grabe, hindi lamang isang medical na alarma, ito ay isang pampublikong babala sa kalusugan. Ang bigat pakinggan nun? Talagang warning sign na yan. At meron daw 5 pangunahing dahilan, ayon pa rin kay Dr. Guza sa notes mo. Una, yung obesity sa murang edad, lalo na yung taba na naiipon sa tiyan. Yung abdominal fat, oo. Yun daw kasi, mas nagpapataas ng insulin resistance. Parang may sinabi pa nga doon na, the more central the fat, the higher the insulin resistance. Makes sense kasi active yung taba na yan metabolically. Pangalawa, yung mababang nutrisyon at yung kultura ng processed food. Ito, malakas to ngayon, di ba? Yung madalas na pagkain ng matatamis, maalat, lalo na yung mga ultra-processed. Alam mo yun, yung mga instant-instant, mga inumin na matamis, mga sichirya na halos walang sustansya, walang fiber. Oo, yun yung nagdudulot daw ng metabolic damage early in life, sabi nga sa source mo. Parang sinasanay mo na yung katawan sa hindi maganda habang bata pa lang. Tapos konektado diyan yung pangatlo, sedentary lifestyle at yung sobrang screen time. Eto pa. Grabe yung diin dito sa material mo. Hindi lang yung kulang sa exercise mismo, kundi yung yung haba ng oras ng pagkakaupo. Kahit mag-exercise ka pa raw mamaya, yung matagal na walang galaw, may epekto yon sa metabolismo, sa insulin sensitivity, parang nagiging less efficient yung katawan. Tama. Tapos, syempre, andyan din yung genetics at family history. Mas mataas daw talaga ang risk kung may magulang ka o kapatid na may type 2. Lalo na kung sasamahan pa ng yung mga lifestyle factors na una nating nabanggit, no? Exactly. Nagpapatong-patong na yan. At yung panglima, medyo interesting to based sa pinadala mo, yung ethnic predisposition. Oo nga eh. Hindi lang pala puro lifestyle. May mga lahi pala tulad ng ano nga yun, South Asians yata yung binanggit sa source mo. Oo, South Asians na parang mas genetically inclined sila tapos sinabayan pa ng dietary patterns nila. So, complex talaga yung mga sanhi. Ang isang bagay na talagang tumatak sa akin dun sa binasa ko sa materials mo ay yung sinasabi na mas seryoso daw pag bata nagkakadiabetes. Bakit daw? Tanda, parang mas mabilis bumaba yung kakayahan ng pancreas nila na gumawa ng insulin. Okay. Kaya mas maaga rin yung komplikasyon. Oo, mas maaga lumalabas yung mga problema sa mata, sa kidneys, sa puso. Pangalawa, at ito yung medyo delikado, madalas daw delayed yung diagnosis. Nahuhuli. Bakit naman nahuhuli? Kasi yung mga maagang simptomas daw minsan hindi napapansin o napagkakamalang simpleng pagod lang, stress sa school, mga ganon. Ay oo nga no, diyan papasok yung importansya ng pagkilala sa mga senyales. Kung mabilis pala umusad at madalas malate ma-diagnose, kailangan alam natin yung mga dapat bantayan. Ano-ano ba yung mga yon na nasa listahan mo? Okay, sige. Kasama daw dyan yung madalas na pagkauhaw. Tapos, syempre, madalas din na pag-ihi. Classic signs yan pero minsan na baka isipin dahil lang mainit or ano. Tama. Tapos, yung hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang o kaya yung parang laging pagod kahit feeling mo sapat naman yung tulog mo. Yung fatigue na yon, madaling ma-dismiss as stress nga. Oo. Pati raw yung panlalabo ng paningin o kaya pamamanhid o tusok-tusok sa kamay at paa. Tapos may visual clue pa, di ba? Yung pangingitim ng balat.
Oo, yung acanthosis nigricans. Madalas yan sa may bandang leeg, sa kilikili, sa singit. Parang velvety, maitim na patches. Mukhang maliliit na bagay pero yun pala pwedeng senyales na. So, dahil nga lumalaki yung problema, ano yung mga pwede nating gawin para makaimas? May mga strategies din na nabanggit sa sources mo? Oo, meron. Ano yung una? Una, routine screening. Mahalaga to lalo na sa mga kabataan na may risk factors. Halimbawa, kung overweight, may family history, or yung may signs na nung insulin resistance like yung pangingitim ng balat. Parang dapat kasama na to sa regular checkup, lalo na kung may risk factors. Tama. Pangalawa, kailangan talaga ng aktibong pamumuhay. Hindi lang basta exercise, kundi yung consistent na physical activity araw-araw at yung conscious effort na bawasan yung pag-upo, yung screen time. Yung pagbabawas ng screen time at pag-upo, yan ang challenge sa panahon ngayon, di ba? Parang ang hirap i-implement. Oo, pero crucial daw talaga. Kailangan humanap ng paraan. Tapos, pangatlo, yung kamalayan sa diet. Ito na naman. Mas piliin daw yung mga whole foods, yung mga lutong bahay na mas mataas sa fiber, sa protein, healthy fats. Tapos, iwas talaga dun sa sobrang asukal at mga ultra-processed na pagkain. At hindi lang daw dapat individual effort. Malaki rin yung papel ng public health measures. Binibigyan diin talaga dun sa isang article na kasama sa binigay mo. Anong sabi dun? Na mahalaga daw na bilang community o bansa, malimitahan yung availability ng mga ultra-processed foods, lalo na para sa mga bata at adolescents. May quote pa nga dun eh, "Curbing the availability of ultra-processed foods among children and adolescents is key." So parang system level na approach din yung kailangan, hindi lang bahala ka sa buhay mo. Oo, shared responsibility. Okay. So, para i-wrap up natin tong pagsusuri natin sa sources mo, malinaw na itong type 2 diabetes sa kabataan, hindi ito biro. Seryosong issue siya na may mga specific na sanhi, lifestyle, genetics, etc. At may malubhang pwedeng kahantungan. Pero, ang good news, di ba? May magagawa ka. May mga paraan para makaiwas. At kung nandyan na, para ma-manage ng maayos, hindi ito hopeless situation. Tama. At siguro, iiwan natin yung mga nakikinig sa atin ng isang tanong para pag-isipan nila. Alam mo, sa sobrang busy ng buhay natin ngayon, at dahil nga yung mga maagang simptomas ay madalas ma-ignore lang o mapagkamalang stress or pagod. Oo nga. Paano mo kaya masisiguro na hindi mo o hindi ng mga kakilala mong kabataan na babaliwalaan yung mga posibleng senyales na to? Ano kayang isang maliit, specific na pagbabago yung pwede mong simulan o isuggest sa iba simula ngayon para mas maalagaan yung kalusugan? Magandang tanong yan para pag-isipan.